Isang matimyas na araw sa ating lahat. Ngayon ay sisisirin natin ang katanungang bakit maaaring mangyari sa hinaharap ang isang bagay na gayong kinatatakutan ng karamihan. Ito ay ang posibilidad na hindi na tayo maaaring maging kailangan ng hinaharap. Kung gayon, samahan niyo ako sa panibagong eksplorasyon at pag-aanalisa sa isang usapang pantanghalan ng isang sikat na chief scientist sa Sun Microsystems na kung saan ay magbibigay sa atin ng malawak na kabatiran. Ayon sa kanyang sanaysay noong 2000 sa World Magazine essay na pinamagatang Why the Future Doesn't Need Us, na kung saan ay nagbigay lamang siya ng matinding babala tungkol sa mga panganib na dulot ng teknolohiya sa ika-21 ng siglo, partikular na ang robotika, genetic engineering at nanotechnology. Naniniwala siya na ang inobasyong ito ay maaaring maging banta at maging sanhi ng pagkaubos ng sangkatauhan na nagdulot ng malalim na katanungan tungkol sa ugnayan ng tao at ng ating mga nilikha. Makalipas ang 2 dekada, habang mabilis ang pag-usbong ng artificial na intelligence or AI at robotika, nananatiling napapanahon at pinagdidibatihan pa rin ang kanyang mga alalahanin. Maaari bang maging banta ang teknolohiyang ito upang hindi na tayo kailangan sa hinaharap? O tayo ang mismong susi upang gamitin ito at upang magsilbi sa sangkatauhan? Ayon sa kaniyang pagpapahayag ay kaniyang nabanggit ang ilang mahahalagang bagay na talagang pinakikinabangan ng daigdig, katulong sa pagpapaunlad ng bawat bansa at pagpapadali sa lahat ng gawaing maging anong aspeto man ito. Nakasentro ang pagsusulit pagpapahid ni Joy sa ideya na ang mga bagong teknolohiya ay ibang-iba kumpara sa mga imbensyon. Noong ika-20 siglo, tulad ng mga sandatang nuclear, na limitado lamang dahil sa pagiging komplikado, gastos at materialis na kailangan. Kaya ilang malalaking mayayamang bansa lamang ang may kakayahan dito. Sa kabaligtaran, nagpabala siya ang AI at robotika ay maaaring madaling ma-access, na maaaring maging mapanganib, sinadyaman o hindi, hanggang sa maging mapaninsala. Labis na nakababahala ito dahil sa patuloy na paglakas ng kakayahan ng mga computer na nagmumungkahi na maaaring malampasan ng mga makina ang talino ng tao, madalas tawaging Artificial General Intelligence o AGI. Nangangamba siya na ang sistemang ito ay maaaring magkaroon ng mga layuning salungat sa kaligtasan ng tao na magdadala sa masamang senaryo tulad ng pag-aalsa ng mga robot o pagiging walang halaga ng sangkatauhan. Batay sa akda ni Hans Moravit o Mary Machine to Transcendent Mind, na kung saan ay binibigyang diin ni Joy ang posibilidad na ang mga robot na ang humahawak sa halos lahat ng gawain ng tao, kung saan tatanggapin na lamang ng mga tao ang pagiging sunod-sunuran o tuluyang mabaligtad ang sitwasyon. Alam nyo ba, isa sa pinakamalaking panganib na tinutukoy niya rito ay ang potensyal na makagawa ng kopya ng mga sarili ang mga robot, hindi tulad ng isang ordinaryong makina na kinakailangan muna ng tao upang gumana, na kung saan ito ay may kakayahang mag-self-replicate na maaaring dumami ng mabilisan at hindi na mapigilan. Mas lalong nagiging delikado ito dahil madaling maipasa ang mga disenyo gamit ang teknolohiya. Ibig sabihin ay mabilis nakakalat ng mapanganib na teknolohiya sa iba't ibang bansa na kung saan ay hindi na maabot ng batas o ng regulasyon. Ayon kay Joy, ang pag-access sa makabagong AI o Artificial Intelligence at robotika ay maaaring manatili lamang sa mga mayayaman at makapangyarihan na magdudulot ng isang matinding hindi pagkakapantay-pantay. Naniniwala rin siya na ang mga kumukontrol sa teknolohiyang ito ay maaaring magkaroon ng kapangyarihang magdikta tungkol sa populasyon, pamumuhay, istruktura ng lipunan na maglalagay sa kinabukasan ng tao sa kamay ng iilan lamang, na kung saan ang mga ganitong konsentrasyon ng kapangyarihan ay maaaring makasira sa demokrasya at sa karapatang pantao. Bukod sa banta ng ating pag-iral, nagbabala rin si Joy tungkol sa malalim na epekto nito sa ating kultura, habang umaasa tayo sa mga matatalinong makina para sa pagdidesisyon ng ating mga problema at sa mga pang-araw-araw na gawain. Nanganganib na mawala ang ating mga mahahalagang kasanayan at talino. Ang labis na pagdepende ay maaaring humantong sa sitwasyon na kung hindi na makakayanan ng tao na mabuhay o gumana ng walang tulong ng teknolohiya,
ay magiging dahilan upang tayo ay maging kalabaw na pinalalamutian lamang ng ating mga sistema. Inihahalin tulad ni Joy sa senaryo ang tinatawag na white flag, kung saan ang isang tao lamang ay may akses sa makabagong teknolohiya ay kayang magdulot ng isang malawakang pinsala. Sa konsepto ng Artificial Intelligence o AI at robotika ay maaaring mangangahulugang ang paggamit ng mga sandatang pusang kumikilos, paggawa ng mga programang na maninira sa sistema ng bansa at ang paggamit ng teknolohiya upang linlangin at kontrolin ang galaw ng isang tao. Pagkamat dapat bigyan ng pansin ang mga babala ni Joy, ang pag-unlad at paggamit ng AI at robotika ay nagdadala rin ng malaking benepisyo sa sangkatauhan. Bukod dito, ang mga mananaliksik, mga namumuno at mga eksperto ay nakabuo ng mga sistema upang tugunan ang mga panganib na kanyang tinutukoy. Katulad na lamang ng medical na kung saan ay binabago ng AI at robotika ang serbisyong ito upang mas maging epektibo at madaling ma-access. Ginagamit ang sistemang tinatawag na Embodied Artificial Intelligence or MI sa iba't ibang yugto ng paggagamot, mula sa pagsasari ng operasyon hanggang sa rehabilitasyon. Halimbawa na lamang ay ang virtual nurses na pinapagana ng AI na kayang suriin ang mga sintomas, basahin ang datos mula sa mga medical record at magbigay ng pagsusuri na nakakatipid sa oras. Sa mga industriya tulad ng construction, pagmamanupaktura at kemikal, ang mga robot ang humahawak sa mabibigat na makina, mga nakalalasong materyales at nagtatrabaho sa matitinding lugar, kaya mababawasan ang mga aksidente. Nakikita rin nila agad kung may sira ang kagamitan upang maayos agad bago lumala. Sa lohika at imbakan, pinapabilis nito ang daloy ng produkto habang lumilikha naman ng mga bagong trabaho para sa mga mag-aalaga at magkukontrol ng sistema ito. Malaki ang papel ng AI robotika sa paglutas ng mga problema sa kapaligiran. May mga sistemang tulad ng EcoSensea AI na sumasabay sa dekalidad ng hangin, polusyon at kalagayan ng kalikasan upang makagawa ng agarang solusyon. Ang mga robotika sa agrikultura ay tumutulong upang makatipid sa tubig at mabawasan ang paggamit ng kemikal, habang ang mga robot sa karagatan ay sumusuri sa polusyon at pagpaprotekta sa dagat. Ginagamit din ang AI upang mapaganda ang sistema ng ekonomiya. Mas napapadali ang paggamit ng malinis na kuryente. Nagbibigay rin ang AI ng mga kagamitan sa pag-aaral na babagay sa estilo sa pagtuturo ng mga bawat mag-aaral. Sa pamamagitan ng robotika, mas napapadali ang buhay ng may mga kapansanan gamit ang tulong ng paglakad, pandinig at paningin. Sa mga mahihirap na bansa, ang mga murang teknolohiya ay nakakatulong upang magkaroon ng akses sa edukasyon at serbisyong medikal para sa mga liblib na bansa. Maraming bansa at organisasyon ang nagpapatupad ng mga regulasyon upang masiguro na ligtas at tamang paggamit ng AI. Tulad ng AI Act ng European Union ay naglalagay ng batas based sa antas ng panganib, ipinagbabawal ang mga teknolohiyang mapang-abuso at mahigpit na sinusuri ang mga delikadong sitwasyon. Gumagawa ang mga eksperto ng mga paraan upang manatiling kontrolado at ligtas ang mga sistema. Kabilang dito ang explainable AI upang maintindihan natin kung paano nagdidesisyon ang makina. Mga sistema upang siguraduhin tugma ang layunin ng teknolohiya sa pagpapahalaga ng tao, at mga fail-safe, piyesa na pumipigil sa mga operasyon kapag may naging mali. Sinasanay din ng mga robot sa mga virtual environment bago ilabas sa tunay na mundo upang maiwasan ang panganib. Upang masolusyonan ang pangamba na mawalan ng trabaho, isinusulong ang mga programa sa muling pagsasanay at patuloy na pag-aaral. Binibigyan din ang pagpapahalaga ng mga kasanayang hindi kayang gayahin ng makina, tulad ng malikhayang pag-iisip, pakikipag-ugnayan sa kapwa at kritikal na paghusga. Pinag-aaralan din ang paraan upang siguraduhin pantay-pantay ang makukuhang benepisyo mula sa pag-unlad ng teknolohiya. Dahil walang hangganan ng teknolohiya, mahalaga ang pagtutulungan ng iba't ibang bansa. Nagkakaroon ng mga pagpupulong at kasunduan tungkol sa etika ng AI, pagkontrol ng mga sandata at pamamahala ng datos upang magkaroon ng iisang pamantayan.
ang United Nations ay nangunguna rin sa mga diskusyon upang maiwasan ang maling paggamit ng mga teknolohiyang ito. Ang pinakamahalagang tanong ay kung magiging wala ng silbi ang tao sa hinaharap dahil sa AI at robotika. Ang nakasalalay sa mga desisyon at hakbang na gagawin natin ngayon, bagamat may katotohanan at dapat tinggin ang mga pangamba ni Joy tungkol sa mga panganib. Pinatutunayan ng mga pangyayari na nasa kamay rin ng tao ang kapangyarihan upang idirekta ang teknolohiya para sa ikabubuti ng lahat. Gayunpaman, hindi natin maikakaila na totoo ang panganib ng maling paggamit at ang mga hindi inaasang resulta at upang maiwasan ito, kailangan natin ng aktibo at patas na pamamahala na nakababalanse sa inobasyon at responsibilidad. Ang tamang landas ay hindi ang pagtigil sa pasilan, kundi ang pangakong bubuo at mamamahala tayo ng teknolohiya na nagpapahalaga sa dignidad, katarungan at kalikasan. Nasa panahon tayo ng mahalagang pagpili. Ang tanong ay hindi kung huhubugin ng teknolohiya ang ating kinabukasan, kundi kung paano natin huhubugin ang teknolohiya kung makamit ang kinabukasan gusto natin.